Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today's video, sa politics tayo guys. Inday Sara at Martin Romualdez nag-isnaban sa pag-alis ni Pangulong Bongbong Marcos. So hindi na ito maikakaila guys, talagang makita natin na talagang matindi na ang away ng dalawa na to. So, kasi pagka si Pangulong Bongbong Marcos kasi papunta ng Saudi Arabia para mag-attend doon sa Asian Gulf na nasa ngayon nasa Saudi na siya. So, siyempre kasi yung protocol kasi pagka paalis ng presidente, lahat ng matataas na cabinet member, including Vice President na si Inday, laging kasama yan, nakita naman natin, di ba? Sa ilang beses na pag-alis sa bansa ni BBM para pumunta ng ibang bansa, nagpapaalam muna siya, magbibigay muna siya ng speech, maghahabilin, at kung ano yung kanyang planong gagawin sa kanyang pupuntahang bansa. So, yun na nga guys. So, nung umalis ang Pangulong Bongbong Marcos, makita nyo, mamaya papakita natin yung video, na yung dalawang to, pag nakita mo sa upuan, si Martin Romualdez, ang katabi niya, sila Jokno, yung mga matataas na cabinet member. At mapansin mo guys, itong si VP Sara, nag-iisa lang, nasa gitna at walang katabi. So yun, so nung parating ni si Pangulong Bongbong Marcos bago siya mag-speech, so una niyang napuntahan, itong mga cabinet member, at itong sila Martin Romualdez, tapos huli na lang si Sara. So, tapos yun. So, nag-walk out na itong si Sara pagkatapos ng speech. So, yun, nag-speech na nga si Pangulong Bongbong. Pagbaba niya, una niya nilapitan sila Martin Romualdez. At panghuli lang, itong si Inday Sara. Di ba? So, pagkatapos nun, umalis na agad. Umalis na pagkatapos ng speech mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Umalis na si Sara. Hindi na nakipagtsikahan, hindi na alam naman natin, di ba? Ganun nangyayari lagi pagka tapos na yung speech, magkakamayan muna, magkwento-kwento, kahit pa paano, di ba, kwento muna. Pero dito, mapansin mo, talagang mag-isa lang si Inday Sara, walang tumatabi sa kanya. Walang tumatabi sa kanya kasi nga, siyempre, dahil sa banat ng banat, di ba? Parinig ng parinig, kasama yung kanyang tatay, si Digong, banat ng banat sa Kongreso. Kaya ngayon, pati mga congressman, galit sa kanila. Kasi sinisiraan niya yung buong Kongreso. Diba? Lalo itong si Digong, sinasabi niya na ito yung pinaka-corrupt na institusyon ng gobyerno. Siyempre, masasaktan sila. So ngayon, kung makita natin, diba, sa mga ganitong action na hindi na talaga itatanggi na yung malalim na yung awayan ng Duterte at ng Romualdez. Particular itong si Sara na at saka itong si Digong. Etong si BBM kasi hindi nagsasalita eh. Kung siguro kasi pakikinggan mo, kung siya masusunod, gusto niya magkaayos lahat. Kasi nga unity team nga sila, di ba? Kasi hindi niyo kontrolado yon. Kaya nga kita niyo walang statement ni Hani, matagal na nagbabangayan itong si Romualdez tsaka si Inday sa panahon pa lang ng Tambaluslos hanggang ngayon wala siyang binibigay na statement. So siguro ayaw niya maipit sa dalawa. Pero unang-una kasi tinitimbang niya, di ba? So yung mga DDS supporter kasi ang gusto nilang mangyari, talagang tanggalin itong si Martin Romualdez, talagang ang piliin ni BBM, itong si Sara. Pero malabo yun guys, di ba? Unang-una si Martin Romualdez, pinsang buo ni BBM. So ibig sabihin yung tiwala niya, di ba pagka nung nanalo sila, maugong na magiging speaker itong si Gloria, kaya nga nakipag-tandem yun eh. Di ba? Ang tao niya nitong si VP Sara, tinandem kay BBM, magiging vice na lang. Pero ang gusto nila mangyari, itong si Gloria ay magiging speaker. At itong si Sara, ang gusto niyan, defense secretary. Pero hindi binigay yan ni BBM. Siyempre, di ba? Kasi kung bibigay nga, delikado siya dyan. Kasi defense yan, di ba? Tsaka speaker, pwede niya i-impeach itong si BBM. So, ang nangyari ngayon, nilagay si Sara sa DepEd at itong si Gloria, ginawa na lang ng senior deputy.
Pero yun na nga lang, umugong ang balita, di ba? Kung naalala niyo last year, umugong ang balita na itong si Gloria eh gusto patalsikin itong si Romualdez para maging speaker. Natunugan ngayon ni Martin Romualdez siya. Di ba? Napunta daw sila, hindi ko alam, Hong Kong ba yun, Singapore. Natunugan nila. Tapos yun na nga, sinipa na itong si Gloria sa Kongreso bilang isang senior deputy speaker para nga maiwasan na natanggalin itong si Martin Romualdez kasi may history itong si Gloria, di ba? Unang-una, di ba, nung Elo Garcia, naalala nyo, di ba, nung panahon ni FPJ, Elo Garcia, di ba, paniwala natin na nanalo si FPJ at dinaya ni Gloria. So pagkatapos nun, nangyari din na kay Erap naman, di ba? O, ganun din. Nasipa si Erap, siya yung pumalit. Tapos nung naging speaker si Pantaleon Alvarez na panahon na ni Duterte, sinipa rin yan. Si Pantaleon Alvarez speaker at si Gloria ang umupo. So siguro itong si BBM, maingat lang din, di ba? Baka mamaya bigla sang ikudeta o kaya naman na impeach pagkahawak. Kasi ang speaker, siya yung may control ng Kongreso at sila yung pwede mag-impeach sa isang presidente o sino mang mga gobyerno, posisyon ng gobyerno, kasama yung Senado, sila yung mga nag-i-impeach yan. Di ba? Sasampa yung impeachment dyan sa Kongreso, pag na-approve yan, sa Senado na akit na. So ngayon, talagang mula nung nawalan ng nung nagtambalos pala, tapos hindi kumikibo si Martin Romualdez. Alam naman natin si Martin Romualdez, iba yung trabaho niya, di ba? Hindi siya dumidirektang bumabanat o nagka-counterbanat kay BP Sara nung tinawag ng tambalos. Pero pag nagtrabaho siya, simple lang, pero talagang tagos, di ba? Tama talaga kay Sara. So nung nangyari yan, guys, akala natin lahat okay na. Pero yun na nga, bigla nating nung pumatok na yung confidential fund, yun na, tinanggalan na siya ng buong Kongreso. At dito na nagwala si Digong. At yun na nga, tuloy-tuloy na binabatikos niya na hanggang sa ngayon, walang tigil lang pang babatikos kay Martin Romualdez. So nakikita natin, di ba, na talagang palalim na at sa panahon ngayon, hindi pa masyado nasasakot kung si BBM. Pero malapit na yan, guys. Magkakasira na sila. So, para sa ating mga mamamayan, maganda to para makita natin, di ba, ngayon pa lang, yung silang sabing unity team, ay talaga nawawasak na hindi pala totoo. May kanya-kanyang personal interest lang pala. At hindi sila nagsani para sa bayan. Di ba? Kasi kung para sa bayan yan, kahit pa paano, magsasakripisyo sila. Kagaya ng confidential fund, actually si Sara naman, sinabi naman niya na mabubuhay siya ng walang confidential fund, pero kinontra rin na yan. Sabi niya, ang kumukontra sa confidential fund, kalaban ng bayan at sa kapayapaan. At ngayon, galit na galit siya, hindi makapag-move on dahil sa ginawa ng Kongreso. Kaya ngayon, bumabanat ng gusto itong si Digong. So, yun narito guys, panoorin muna natin kung ano nangyari dun sa pag-alis o departure ni BBM. Na yung dalawa, nag-isnaban, si si Romualdez at itong si Sara. Makita mo talaga sa video guys, hindi nagtitinginan, ang tigas ng liig ni Sara, nakatingin lang sa gitna. Tapos nasa bandang kaliwa niya si Martin Romualdez, hindi rin tumitingin, pareho sila. Talagang makita mo na may await na talaga at palalim na. So ito, panoorin muna natin guys. Pasok. Romualdez ni Tambaluslos. Ayan po, ito po. Makikita natin na andito si Madam VP Sara. Makikita mo hindi tumitingin si Sara dito sa direction na to kasi nandito si Tambaluslos. Pansinin nyo nakayuko o nakatingin lang siya doon, no? So ano yung relevance nito? Magkalayo sila tong dalawa, ano? Hindi sila nagpapansin, nandito pa lang. At ewan ko kung sino, pero nakita natin, okay, lumapit si Marcos kay Madam Sara. Itong si Tambaluslos tumitingin, pero never na nag-eye contact si VP Sara kay Tambaluslos. Good morning. Yung speech, ano,
So, di si tayuan na. Palakpakan na silang lahat, di ba? At si tayuan na. O, tumayo si VP Sara. Ayan o. Pagkatayo ni VP Sara, ayan o. Nakita nyo, umalis ka agad. Ayan, umalis na siya kaagad. Umalis na kaagad. Ayan siya. Ayun, ayun, ayun. Umalis ka agad kasi ayaw niyang makitang pagmumukha. Siyempre, kamayan yan eh. Expected na yan na, di ba, magkakamayan na sila. So, ayan, pumunta si ano doon. Wala na. Siya guys, napanood nyo, di ba? Iba, di ba? Talagang makita mo yung nag-iisnaban talaga silang dalawa. Hindi na yung may tatago guys, lantaran na yan. Lantaran na ang away ng Uniteam. So, sa darating na araw, mas bibigat pa yan, mas lalalim pa yan kasi marami pang pwedeng mangyari na pwedeng pag-awayan pa ng dalawang tambaluslos na to. So, pareho lang naman sila guys. Kaya, abangan natin ang susunod na kabanata. Right? Thank you very much po.